Eliza POV. Isang linggo na ang nakalipas mula nang muli kaming magkita ni Radley. Wala kami naging maayos na usapan, lalo pat nasa harap kami ng anak ko. Ayaw ko kasing mag-away kami sa harap ni Ram, lalo pat nakita ko sa mga mata niya ang saya, nang makilala niya ang kanyang ama. Hindi ko rin maipaliwanag ang nararamdaman ko nang magkita kami, sa ilang taong nakalipas bakit ganun na lang siya nang magkita kami. Nakita ko sa mga mata niya na hindi siya nagulat nang ipakilala ko sa kanya si Ram. Hindi ko rin nakita sa mga mata niya ang panunumbat sa ginawa kong paglayo sa kanya ng anak namin. Mabilis akong bumaba ng kwarto nang marinig ko ang doorbell. Nakangiti kong tinungo ang pinto, at binuksan iyon. "Anong ginagawa mo dito?" I irritated asked as I saw Radley outside the door. Nawala ang ngiti sa labi ko, nang bumungad sa akin ang pagmumukha ni Radley. Seryosong seryoso itong nakatingin sa akin, kaya inirapan ko siya. Alam ko na naririto siya para kay Ram, pero wala ngayon ang anak ko, dahil ipinasyal siya ngayon ni Kuya. Hindi ito ang oras mo para kay Ram, hindi ka rin pwedeng pumunta rito sa oras na gustuhin mo. Radley, I told you that you can only meet my son in weekends, Monday ngayon, please, just leave. Hindi siya pwedeng mabutan ni Kuya. Sinabi ko bang pumasok ka? I irritated asked him when he entered in my house. Paano mo nalaman na dito kami nakatira? I asked again. Hindi ko sinabi sa kanya kung saan kami nakatira ni Ram, kahit ilang beses na kaming nagkikita para makasama siya ni Ram. Sa park ko hinahatid si Ram, at doon ko rin sinusundo kapag tapos na ang araw nilang mag-ama. Wala si Ram dito. Alam ko. Humarap siya sa akin at tiningnan niya ako, mula ulo hanggang paa. I glared at him when I saw a perverted smirk flash on his lips. I came here to talk with you. Wala tayong dapat pag-usapan, Radley. Umiwas ako ng tingin sa kanya, at pinagmasdan siyang umupo sa mahabang sofa, at nagdekwatro pa ang loko. Kailan mo balak sabihin sa akin na may anak tayo? Kung hindi pa tayo aksidenteng nagkita sa park, wala ka man lang kaplano-plano na ipakita siya sa akin. Tumayo siya at lumapit sa akin. You're so selfish. Madiin niyang sambit. Automatikong gumalaw ang kamay ko, at damapo sa pisngi niya nang maramdaman ko ang sakit sa sinabi niya. Hindi ako madamat. Ginagawa ko lang ang alam kong tama para sa akin, para sa anak ko, at para sa atin. Ako pa nga lang hirap ka nang bigyan ako ng oras at atensyon, paano pa kaya ang anak ko? May pamilya ka kaya wag mo na kaming guluhin pa ni Ram. Wala kang karapatan na magalit sa akin, Eliza. Sa simula't sapol ako dapat ang may karapatan na magalit sa iyo. Umalis ka nang walang pasabi, iniwan mo ako, at ang mas malala itinago mo sa akin ang anak ko. Siguro naman sapat na ang ilang taon na nakasama mo ang anak natin, at ipaubaya mo na siya sa akin ngayon. Pagkatapos ng lahat-lahat ng pinagdaanan kong hirap, mabigyan ko lang ng maayos na buhay ang anak ko. Kukunin mo siya sa akin. I raise my child with my own sperm lang ang ambag mo. Hindi mangyayari ang lahat ng ito, kung hindi mo ako iniwan. Huwag mong ipamuka sa akin na wala akong kwentang ama, dahil ikaw ang dahilan kung bakit wala akong nagawa para sa anak ko. Isisi mo na sa akin ang lahat. Ako ba ang nagloko? Ako ba ang may anak sa ibang babae? Ako ba ang may kasalanan kung bakit kita iniwan? Ako ba ang nanakit? Radley, mag-isip ka. You don't know what happened the day you left me. Pues, wala ka ring alam sa lahat ng paghihirap na pinagdaanan ko. I cried as I saw in my mind what happened to me a year ago. Flashback. Palagi akong tulala, umiiyak at hindi kumikibo. Wala akong ibang ginawa kundi ang magkulong sa kwarto. Ellie, kumain ka na. Biglang sulpot ni Kuya na may dalang pagkain. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Hindi ko maiwasang sisihin ang sarili ko sa ginawa kong pagtalikod sa lalaking mahal na mahal ko. He's not worth it. Nag-angat ako ng tingin kay Kuya. Ama pa rin siya ng batang dinadala ko. Isang linggo na ang pagmumakmak ko sa kwarto. Madalas kong maramdaman na sumakit ang tiyan ko, madalas ko na ring makalimutan ang uminom ng vitamins ko na ibinigay sa akin ng OB ko. Hanggang ngayon ay hindi ko pa rin alam, kung paano ko sasabihin kay Kuya na buntis ako. Hindi ko rin alam ang gagawin ko pagkatapos kong iluwal ang anak ko, na wala siyang kikilalanan na ama.
Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa anak ko, na kaya wala siyang ama dahil may iba itong pamilya. Takot at pangamba ang nararamdaman ko. Hindi ko alam kung kakayanin ko nang wala siya sa tabi ko. Lumabas ako ng kwarto para uminom ng tubig nang maramdaman ko ang matinding kirot ng tiyan ko, dahilan para mapasigaw ako sa sakit. Kuya, namimilipit ako sa sakit. Ellie, anong, bakit ka may dugo? Nagbaba ako ng tingin sa hita ko, at nakita ko ang mabilis na naghahabulan ang dugo mula sa akin. Umiiyak na tumingin ako sa mukha ni Kuya, na may bakas ng gulat sa kanyang mukha. Kuya, ang baby ko. Nanghihina kong sabi at naramdaman kong umikot ang paligid, at unti-unti akong nawalan ng malay. Nagising ako na puro puti ang silid na kinaroroonan ko. Hindi pa ito langit, kaya alam kong nasa hospital ako. Bakit hindi mo sa akin sinabi na buntis ka? Umalangaw-ngaw sa buong silid ang nakakakilabot na boses ni Kuya. Eliza, hindi ako natutuwa sa pinaggagawa mo. Alam mong buntis ka, pero pinabayaan mo ang sarili mo. Porket walang kwenta ang ama ng anak mo, balak mo ring parusahan. How could you? Nagtitimpi na sigaw sa akin ni Kuya. Mas ilan ang pagbubuntis ko, kaya dinala ako ni Kuya sa ibang bansa para doon manganak. Natauhan ako sa mga sinabi sa akin ni Kuya, iniisip ko pa lang na ako ang dahilan kung mawawala ang anak ko, hindi ko mahanap ang kapatawaran para sa sarili ko, pakiramdam ko ay mawawala ako sa sarili kong katinuan. 8 buwan na ang tiyan ko. May kabigatan na at medyo makulit na rin sa kakasipa sa sinapupunan ko. Iniwasan ko ang lahat ng bawal, lalo na ang stress at pagpupuyat. Ginawa ko rin ang lahat ng sinabi sa akin ng OB ko. Pababa ako ng hagdan nang biglang sumipa si baby, at hindi ko napansin na mali ang hakbang na ginawa ko, kaya nahulog ako sa hagdan. Nagpagulong-gulong ako, hanggang sa makarating sa sala. Ramdam ko ang pananakit ng buong katawan ko, pero mas nangingibabaw ang sakit ng tiyan ko. Sakit na hindi ko maipaliwanag. Ma'am Eliza, malabo na ang paningin ko at umiikot, ngunit maayos pa rin ang pandinig ko. Sir Gello, kailangan nating dalhin si Ma'am Eliza sa hospital. Marami na pong dugo ang nawawala sa kanya. Umiiyak ako dahil hindi ko mapaliwanag ang sakit na nararamdaman ko. Matinding kaba at takot ang bumabalot sa akin. Kuya, ang baby ko. Mahigpit akong nakahawak sa kamay ni Kuya, habang nakahiga ako sa stretcher. You'll be safe. Magiging maayos rin ang lahat. Hinalikan ako ni Kuya sa noo, bago pa ako ipinasok sa emergency room. Habang nasa emergency room, ay nawalan ako ng malay. Nagising ako na nasa isa na akong private room sa hospital. Kinapa ko ang umbok kong tiyan, ngunit flat na ang aking tiyan. Ang baby ko. Sunod-sunod na tumulo ang luha ko. Ang baby ko. Nasaan ang baby ko? Ellie, you're awake. Napalingon ako kay Kuya na nakaupo sa kanan ko, habang hawak-hawak ang isa kong kamay. Kuya, ang baby ko. You deliver your baby safety, he's in the incubator. Buhay ang baby ko. Kuya, gusto ko siyang makita. Kuya, dalhin mo ako sa kanya. Premature baby ang anak ko, dahil napaaga ng 2 linggo ang panganganak ko sa kanya. Ilang linggo siyang namalagi sa hospital, hanggang sa tuluyan ko na siyang naiuwi sa bahay. Sa wakas ay nahawakan, nahalikan, nayakap at natitigan ko ng matagal ang anak ko. Nag-uumapo ang kasiyahan ko nang maalagaan ko na siya. Pinagsisihan ko kung bakit siya nahirapan sa incubator, na dapat nasa sinapupunan ko siya. Hindi ko alam kung kaya kong patawarin ang sarili ko kung may nangyaring hindi maganda sa kanya. Dumaan ang mga araw, linggo, buwan na naging malusog, masigasig na bata ang anak ko. Ginawa ko ang lahat para alagaan siya ng maayos, at mabigyan ng magandang buhay. Hindi ko akalain na sa pagtuntong niya ng 8 buwan, ay magsisimula kaming magpabalik-balik sa hospital, dahil sa mahina ang katawan niya, at mabilis na dapuan ng sakit. Umabot sa punto na nag-agaw buhay siya. Gumuho ang mundo ko nang makita kong sobrang nahihirapan na siya, pero alam ko na lumalaban siya, kaya hindi ko siya sinukuan. Hanggat lumalaban ang anak ko, hindi ko siya susukuan. Baby, wag mong iiwan si mommy. Hindi ko kayang nakikita na nahihirapan siya, lalo pa kay bata niya pa para makaranas ng ganitong sakit. Madaming aparato ang nakakabit sa kanya. Anak ko, dito ka lang. Walang araw na hindi ako umiiyak.
Minu-minuto pinagdarasal ko sa Diyos, na kung pwede ako na lang wag ang anak ko. Pinagdarasal ko ang kaligtasan niya, at wag niya munang bawiin sa akin ang anak ko. Dininig ng Diyos ang panalangin ko. Gumaling ang anak ko, naging malusog at masayahing bata. Kahit ganun siya ay doble-doble ang pag-iingat at pag-aalaga ang ginawa ko, para iwasan ang lahat ng bagay na makakasama sa kanya. Nagtayo ako ng negosyo, at iyon ang naging simula ng pagkakaroon ko ng masaya at magandang buhay kasama ang anak ko. Sa pagtungtong niya ng 1 taong gulang, mas lalong naging doble ang pag-aalaga ko sa kanya. Makulit at malikot na siya, kahit na ako ay abala sa trabaho, ay hindi ko siya nakalimutan na alagaan, bigyan ng oras at atensyon, dahil importante siya sa akin at special. Ang lahat ng hirap at sakit na pinagdaanan niya, ay hindi ko na makita sa kanyang mga mata, dahil natatakpan na ito ng tuwa at saya. Ang kasiyahan ng anak ko ang nagbibigay ng lakas sa akin, para manatiling matatag at malakas. 3 taon siya nang bumalik kami ng Pilipinas. Gustong-gusto niya na palaging namamasyal, ngunit hindi maari dahil ayaw ko na makita siya ni Radley. "Mommy, I want to go park." He beautiful eyes. "Later baby. Mommy need to work first." Hinalikan ko siya sa noo. Nakapagpatayo na rin ako ng sarili kong restaurant nang makauwi kami ng Pilipinas. In the help of my brother, naging successful naman ang lahat. Hindi rin ako pumunta sa restaurant, dahil iwas na iwas ako na may makakita sa akin, o hindi kaya kakilala ni Radley. "Kuya, keep me in our private rest house." Isang araw nagkita na lang kami sa park. Iyon ang park na madalas puntahan namin ng anak ko, na siyang comfort zone naming mag-ina. Mula nang umuwi kami ng Pinas, iyon ang pasyalan na madalas naming puntahan. Hindi ko akalain na sa paborito naming lugar ng anak ko, doon pa namin makikita ang ama niya. That day I can't explain the feeling I felt. Nanginginig pa ang mga kalamnan ko, dahil sa sobrang kaba na muntik pang mawala sa akin ang anak ko. Hindi ko akalain na ang ama ng anak ko ang laman ng sasakyan na iyon, siguro nga tadhana na ang naglapit sa amin para magkitang muli. Flashback end. I'm sorry. Inisang hakbang ni Radley ang pagitan naming dalawa, at niyakap niya ako ng mahigpit. Hanggang ngayon ay masakit pa rin para sa akin, sa tuwing naaalala ko ang lahat ng pinagdaanan ko nang wala siya sa piling ko. Kusang gumalaw ang mga kamay ko, at niyakap ko rin siya pabalik. It's all my fault. Kumalas ako sa pagkakayakap sa kanya, at pinakatitigan siya sa mata. Kitang-kita ko ang lungkot, sakit at pagsisi sa mga mata niya. "Anong ibig mong sabihin?" Pinunasan niya ang luha na naglalandes sa pisngi ko. Radley POV. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa kanya ang lahat, pero dapat na magsimula ako sa simula. "Radley, anong ibig mong sabihin?" Pag-uulit niya. Huminga ako ng malalim bago sinimulang kong magpaliwanag sa kanya. Flashback. Ang araw na iniwan ako ni Ellie. Leon rin ang araw na handa ko nang sabihin sa kanya ang natuklasan ko, tungkol sa anak ni Bianca. Hindi ko anak ang bata. Hinanap ko siya buong linggo. Dahil gusto kong marinig mula sa kanya ang paliwanag sa nakuha kong pregnancy test sa gamit niya. Walang araw, walang gabi na hindi ako umiinom. Habang tumatagal na wala siya sa akin, mas lalo akong nagiging desperado na makita siya. Umagang-umaga ay mabilis akong nagbihis, upang simulang maghanap muli kay Ellie. Pababa ako ng hagdan nang marinig ko ang sunod-sunod na doorbell sa pinto. Mabilis kong tinungo ang pinto, nagbabaka sakali ako na umuwi si Ellie, pero isang malakas na suntok ang sumalubong sa akin, nang buksan ko ang pinto. "Wala ka na talagang magawang matino sa buhay mo. Akala ko pa naman magtitino ka na ngayon na nakasama mo na ang babaeng kinababaliwan mo, pero anong ginagawa mo? Wala ka talagang silbi. My father, kung pumunta ka rito para saktan ako, makakaalis ka na dahil nagawa mo na ang gusto mo." "Anak." Napatingin ako sa kanyang likuran nang makita ko si Mommy. "What are you doing here?" "Rad, anak. Tama na." Lumapit sa akin si Mommy, at niyakap ako ng mahigpit. She was crying. I was hurt seeing her cry. "Anak, makinig ka sa akin. Hindi na siya babalik sa iyo." Hindi ko matanggap ang sinabi ni Mommy. Hindi siya mawawala sa akin. Akin lang si Ellie, akin at akin lang siya. Pabayaan niyo ako sa gusto kong gawin. Huwag niyo akong pakialaman na para bang kilalang kilala niyo ako.
Hindi ako lumaki sa poder nila. Kaya wag silang umasta na para bang mahal na mahal nila ako. Mabilis akong lumabas sa bahay. Anak, Rad, bumalik ka dito. Huwag kang bastos. Hindi ko sila pinansin, patuloy ako sa paglalakad, hanggang sa makapasok ako sa sarili kong sasakyan, at mabilis na pinasibad papalayo sa bahay. Sa kalagitnaan ng biyahe ko, na hindi ko alam kung saan ako tutungo, nakita ko sa rearview mirror na nakasunod sa akin sila Mom. Mas binilisan ko pa ang pagpapatakbo ng sasakyan ko, at mabilis na isiniko ko sa kaliwa. Hindi ko napansin na may matandang tumatawid, kaya mabilis kong kinabig ang manibela para iwasan ang matanda, ngunit may parating na jeep. Sumalpok ako sa pampasaherong jeep, at bumaliktad ang sasakyan ko, dahilan para maipit ang dalawa kong benti. Ramdam na ramdam ko ang dugo na umagos sa noo ko mula sa aking ulo. Nanlalabo ang paningin ko hanggang sa unti-unti akong nawalan ng malay. Nagising ako na nakarete ako sa hospital. May benda ako sa ulo, ngunit wala akong pakialam, dahil hahanapin ko pa si Ellie. Pilit ko mang igalaw ang katawan ko, ngunit hindi ko may kilos ang mga paa ko. Bod, huwag mong pilitin. Pigil sa akin ni Rev nang pinipilit ko na bumaba sa hospital bed. Bakit hindi ko may galaw ang mga paa ko? Anong nangyari sa akin? Kailangan kong makaalis dito. Kailangan kong mahanap ang asawa ko. Naiintindihan mo ba ako? I understand you, Bod. But you need to understand me. We are all worried about you. You almost die. You need a long rest. Your legs was paralyzed. Napaawang ang labi ko, habang walang kakurap-kurap na nakatingin kay Rev, na nakayuko sa harapan ko. Hindi siya nagbibiro, at alam kong hindi marunong magbiro ang isang Rev Manalo, lalo na't sa ganitong sitwasyon. Kusang tumulo ang luha ko, nang hindi ko na namalayan. Paano kung hindi na ako makalakad? Paano ko mahahanap ang asawa ko? Hindi ako pwedeng mabaldado. Hindi ako lumpo. Rev, sabihin mo hindi ako magiging baldado. Rev, hindi ako magiging pabigat at alagain sa inyo. Rev, gagaling ako, hindi ba? Makakalakad ako. Winaksi ko ang pagkain sa bedside table. Nahulog sa sahig ang mga pagkain, at nagkalat ang bubog sa sahig, maging ang vase na katabi nito ay nahulog. Tinanggal ko ang mga nakakabit sa pulsuhan ko, at pinilit ko ang sarili ko na umalis sa kama. Pinilit kong ihakbang ang paa ko, ngunit wala itong lakas dahilan para bumagsak ako sa sahig, kung saan ang mga basag na bubog. Napasigaw ako sa sakit dahil sa pagbagsak ko. Bumukas ang pinto. Bod! Sabay-sabay na lumapit sa akin sina Rev, maging ang kakapasok lang na si Rex at Red. Inalalaya nila akong makatayo, at muling iniupo sa kama, at pinagtulungan ni Red at Rex na itaas ang paa ko. Red, tumawag ka ng doktor. Natatarantang sabi ni Rev, at tiningnan ang braso ko na may nakabaon na bubog. Dumudugo na ito, pero baliwala sa akin ang sakit. Anong nangyari? Tanong ni Red at nagmamadaling lumabas ng kwarto. Ipapalinis ko ang kalat. Kaagad namang sumunod si Rex kay Red. Hinawakan ko ang kamay ni Rev na nakahawak sa braso, at mahigpit ko itong hinawakan dahilan para magangat siya ng tingin sa akin. Wala nang saysay ang buhay ko. Sarcastically laugh. Wala na akong silbi, dapat lang na mawala na ako. Hindi nagugustuhin pa ng asawa ko na balikan ako kung ganito ang sitwasyon ko. Baldado na ako, Rev. Wala na rin siya sa akin, wala na akong pag-asa na mabuhay. Niyakap ako ni Rev ng mahigpit. Gagawin natin ang lahat, gumaling lang ang mga paa mo. Kung kailangan nating bumili ng sariling hospital, na makakapagpagaling sa'yo, gagawin natin. Rad, huwag kang mawalan ng pag-asa, nandito kami. Isipin mo muna ang sarili mo, gagaling ka. Magpagaling ka, hindi na para sa sarili mo, para na lang kay Ellie at sa magiging anak niyo, Rad. Kailangan ka ni Eliza. 3 buwan na akong nagti-therapy, pero pakiramdam ko walang improvement. Hindi ko pa rin may galaw ang sarili kong mga paa, na walang umaalalay. Hindi ko tanggap na isang wheelchair ang nagiging paa ko, sa mga nakaraang buwan. Ilang beses mang sabihin ng doktor at ng pamilya ko, na gagaling at muli akong makakalakad. Ilang buwan na pero ito pa rin ako. Baldado. Wala nang pag-asa pa na gumaling ako. Kung hindi ako gagaling, hindi ko nagugustuhin pa na makita ako ni Ellie, na nasa ganitong sitwasyon, dahil ayaw kong balikan niya ako dahil sa awa.
Ayaw kong maging pabigat sa kanya, lalo pa ngayon na wala sa akin ngayon ang lahat ng pinaghirapan at pinagpaghiran ko, dahil hindi ko ito nagagawa pa. I throw the old-fashioned glass that I was holding, when I sip all the scotch. Tumama ito sa bintana ng kwarto ko, dahilan para mabasag ang salamin. Napatingin ako sa drawer ko na malapit sa kama ko. Isang remote control wheelchair ang nagsisilbing pa ako, kaya hindi ko na kailangan na magpakahirap, para lang akong nagmamaneho ng sasakyan sa ginagawa ko. Hindi ito ang buhay na gusto ko. Hindi ito ang buhay na kinasanayan ko. Hindi ako si Radley Manalo kung nakaupo ako palagi sa wheelchair na ito. Binuksan ko ang drawer ko. Bumungad sa akin ang armas ko. Nanginginig ang kamay ko na kinuha ito sa drawer, at kinabitan ko ng silencer. Masyado na akong pabigat sa pamilya ko. Hindi man nila maipakita sa akin, at sabihin sa akin alam ko na nahihirapan na sila na intindihin ako. Sila ang mas nahihirapan sa akin, na nakikita na ganito ang sitwasyon ko. Itinutok ko ang hawak sa sentido ko, at inilagay sa gatsilyo ang daliri ko. Ipinikit ko ang mata ko handa na akong mawala. Wala na akong nakikita pang dahilan para mabuhay. Wala na akong kayang gawin sa lagay kong ito. Rad, bumukas ang pinto at sabay-sabay na tawag sa akin ng mga pinsan ko. Akmang pipindutin ko na ang gatsilyo ng armas, nang may biglang dumampo sa akin, dahilan para sa picture frame namin ni Ellie na nakasabit sa wall. Nahulog ako sa wheelchair, at pareho kaming nakahiga ni Ren sa sahig habang nag-aagawan sa armas. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Singhal sa akin ni Ren. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako kung ayaw mong sa iyo ko iputok to. Balik kong sigaw sa kanya. Mula nang maging baldado ako, walang oras na hindi mainit ang ulo ko, kahit na walang ginagawa sa akin. Sa tingin mo kapag namawala ka magiging masaya kami. Rad, hindi dahilan ng pagiging baldado mo, para mawala ka. Alisin mo sa kukuti mo na wala kang silbi at pabigat ka sa pamilyang to, dahil hindi namin iyon pinaparamdam sa iyo. Ikaw lang ang nag-iisip ng ganyan. Gagaling ka at gagaling ka. Hindi man sa ngayon pero sa tamang panahon. Hanggang kailan ako maghihintay? Nang tamang panahon, sawang-sawa na ako sa buhay na ganito. Inagaw sa akin ni Ren ang hawak ko. Tinulungan ako ni Rex at Red na tumayo at iniupo ako sa wheelchair ko. Rad, kunting tiis na lang. Ang sabi ng doktor malaki ang chance na gumaling ka. Ang kailangan mo lang gawin ay gawin ang therapy mo, at inumin ang gamot na ibinigay sa'yo. Seryosong sabi ni Red. Kung pwede lang bud, iwasan mo ang pag-inom at paninigarilyo. Hindi kasi iyon nakakatulong sa pagpapagaling mo. Alam namin na gusto mong makalakad muli, at gusto rin namin na bumalik ka sa dati, kaya please, sundin mo ang sabi ng doktor. Dagdag naman ni Rex. Kung gusto mo talagang gumaling sumunod ka sa payo ng doktor, at pwede ba wag kang magmatigas sa amin, dahil ginagawa lang namin ang makakabuti para sa iyo. Rad, malaki ang pag-asa mong gumaling, pero ikaw lang ang nagpapatagal nito. Bakas sa boses ni Rev ang galit. Nakita nila ang alak at sigarilyo na ipinuslit ko dito sa kwarto. Itinago kasi nila ang lahat ng bawal sa akin, pero may inutusan ako na isang tapat na utusan na ibigay sa akin ang gusto ko, kahit alam kong bawal sa akin, dahil iyon na lang ang comfort zone ko. Subukan mo pang magpatiwakal ulit, ako na mismo ang tatapos sa iyo. Itinutok sa akin ni Ren ang armas, na inagaw niya sa akin, na kaagad namang hinawakan ni Rex ang braso niya, para iiwas sa akin ang armas. Huwag kang magbibiro ng ganyan bro. Baka makalabit mo yan. Pabirong sabi ni Rex, at kinuha sa kamay ni Ren ang armas. Kalmahan mo tol, hindi natin kailangan umabot sa ganyan, good boy yan si Rad, kaya hindi na yan gagawa ng bagay na hindi natin ikakagalit sa kanya. Hindi ba bud? Pangungumbinsi ni Red sa akin. Pinakatitigan ko siya ng masama, pero ang mga tingin niya ay nagsasabi na sumagot ako ng oo, kaya tumango na lang ako bilang pagsang-ayon sa kanya. Day by day everything goes well, I perform my therapist properly. Iniwasan ko ang alak at sigarilyo. I drink my medicine regularly. Nice, tuwang-tuwa na sabi ni Red, habang pinagmamasdan ako na naglalakad, nang wala humahawak sa paa ko, pero meron akong guide sa paghahakbang. Ganyan nga Rad. Pumapalakpak na sabi ni Rex. Mahabang proseso ang pagpapagaling ko,
inabot ng 1 taon at kalahati ang pagpapagaling ko. Para akong bumalik sa pagkabata na nagsimulang maglakad ulit. 2 year taking my therapy. I already get back my fit. Unti-unti na akong nakalakad ng walang saklay, o kahit ano pang supporter sa paglalakad, because I fully recovered. Sabi ko naman sa iyo, gagaling ka. Mahigpit na niyakap ako ni Rev ang isinalubong sa akin ni Rev. Thanks bro. I tap his shoulder. You see. Alok ni Red sa akin ng isang stick. Alak. Iniabot naman sa akin ni Rex ang isang baso ng tequila. Shika babes. Kinindat-kandatan ako ni Ren. Kunot noong tiningnan ko ang dalawa. 2 taon na akong hindi nakakatikim ng ganyan, limot ko na rin nga ang lasa. Lalo na ang babae. Huwag mong sabihin na aayawan mo yan. Ngayon pang hindi na bawal. Tinapik ni Rev ang balikat ko. Sinong nagsabi na aayawan ko to? I smirked. Tinanggap ko ang isang baso ng alak na iniabot ni Rex, at inisang lagok ko ito bago ko ibinalik sa kanya ang baso. Kinuha ko ang yosi kay Red at siya pa mismo ang nagsindi. I blew the smoke playfully. Terebar, sagot ko. Alok ko sa kanila. Iyan ang gusto ko. Yan ang isang Radley Manalo. Tara na game ako dyan. Matagal-tagal na nang huliin natin itong ginawa. Ren sip his drink. Yeah, and I miss this moment, I smirk. Let's dance. Oh yeah. Tumayo si Red hawak ang baso ng alak niya, at nilapitan ang isang grupo ng mga babae. Tinuro nito ang kinaroroonan namin, bago naglakad papunta sa dance floor, kasama ang isa sa mga babae, habang ang 4 naman ay naglakad papalapit sa amin, hindi ko maalis ang mata ko sa babaeng nakasuot ng pink na dress. Habang may hawak ito ng isang ladies drink. I like the way she walk, she's so sexy and hot in her dress. Hey, handsome, wanna dance with me? Hindi ko napansin na nasa likuran ko na siya, habang nakapulupot sa aking leeg ang kanyang braso, habang nakalapat sa aking tenga ang kanyang mainit na labi, at bahagyang kinagat ang punong tenga ko. Humarap ako sa kanya. Natigilan ako at napaawang ang labi ko nang makita ko si Ellie sa harapan ko. Para akong nasa langit nang bumungad sa akin ang kanyang mukha. Automatikong gumalaw ang mukha ko, at inangkin ang kanyang labi. Dala ng maraming alak na nainom ko, umabot kami hanggang sa kama. I miss her so much. Nang magising ako ay agad kong naitulak ang babae palayo sa akin, nang makitang hindi si Ellie ang nakatalik ko. Who the are you witch? I shouted and pushed her away. I immediately wear my clothes, and take the money on my wallet. Inilapag ko ang 10,000 sa bedside table, bago naglakad papalabas ng hotel. I'm not a prostate to pay me after what we shared last night, Radley Manalo. I glare at her as I look back at her. It was a mistake. It was nothing and leave me alone. I pointed her before I walk out of the room. I want to punch myself on the mistake I made. I cheated on my wife. I thought it was her. I had made with that woman and I can see her face on her. I really miss my wife. I find out that she's just her in the Philippines. Maraming beses kong ginawa na sundan si Gelo Guillermo para malaman kung nasaan si Ellie, ngunit masyadong magaling ang loko, at pinaghandaan niya ito, kaya pinahirapan ako sa paghahanap sa kanya. Ilang beses niya rin ang pinupuntahan sa opisina ko na pinagbantaan niya ako, natigilan ang pagpapamanman sa kanya. Habang naghahanap kay Ellie, bumalik na ako sa company. I work hard and let me get back in the business world. Bahay, alak, babae, trabaho. Iyon ang buhay na ginagawa ko, habang naghahanap sa kanya. I'm just a man and I have my needs. Walang tigil sa paghahanap kay Ellie ang mga tauhan ko. Kung kailangan kong suyurin ang buong Pilipinas gagawin ko. Halos 1 taon na ang ginawa kong paghahanap sa kanya, pero hindi ko pa rin siya makita. Kung hindi lang si Gelo kapatid ni Ellie, ginawa ko na ang bagay na labag sa batas, makita ko lang ang asawa ko. Nagmamaneho ako papunta sa meeting place ng tauhan ko, dahil may mahalaga itong sasabihin sa akin tungkol kay Ellie. I'm tipsy because there is no hour I didn't drink liquor. It was the day that I'm about to bump my own son. End of flashback. You never out of my mind Ellie. You'll always be the woman I want to be with.
But you never fail cheating on me, Radley. She seriously said while straightly looking at my eyes. My heart beat so fast as I saw the pain and sadness in her eyes, that's make me felt pain and mad to myself.